Marzano TV Reacts. Hi guys, this is Marzano again. Nasamahan ninyo ako guys na gumawa ng video reactions dito kay John Reps. No? May pamagat to na Coco Pimentel tuto sa pagbili ng submarine ng Pilipinas. Dapat mga maliit na barko lang bilhin. Maganda to maging updated tayo dito guys sa mga ganitong content. Syempre guys, no, malaking bagay kasi na re-react din natin yung mga ganitong topic. No, lalo na mga current events, so maganda updated tayo. Syempre guys, no, papanoorin natin to para updated tayo at meron tayong malaman dito. Syempre, supportahan po natin si John Reps, no, yung kanyang video ay talagang gagamitin natin at gagawin natin video reaction. So tara, hindi ko napapatagalin at panoorin natin to. Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Mayo na plano ng pamahalaan na bumili ng submarine. Sinabi rin ni Senate Minority Leader Coco Pimentel sa isang interview na dapat palakasin ng Armed Forces of the Philippines ang mga kakayahan nito sa pamamagitan ng pagkuha ng mas maraming surface vessels, ngunit hindi ang submarine. Ay na submarine. Alright. Sa panayam ng The Source, sinabi ni Pimentel na hindi niya nakikita ang layunin ng mga submarine sa mga operasyong karaniwang ginagawa sa bansa, kaya lubos niyang tinututulan ang pagkuha ng submarine dahil hindi naman umano makakatulong ang submarine tulad ng resupply mission sa alinman sa ating mga outpost at hindi magagamit sa panahon ng mga kalamidad at paghatid ng mga relief goods. Anya, ang submarine ay isa lamang bling-bling o palamuti na naging uso na sa ibang mga bansa. About purchasing submarines, I'm personally very much against the idea because I do not see how a submarine can help us resupply any of our outposts. I do not see how a submarine can help us during disaster periods to deliver relief goods. Wala eh. It's actually just a parang what they call a bling bling. Yung Parang palamuti, no? Tsaka maputol natin guys, no? Pagkakaano ko kasi sa submarine kasi medyo malaki din ang maintenance niyan, no? Kung usapang maintenance, napakamahal din. Although kung usapan namang talagang military supremacy, yung submarine talagang malakas yan. Kasi even ang Singapore, nag-purchase sila. Ang Singapore naman, syempre, may pera sila, kayang-kaya nila. At kaya nilang mag-maintain. Ang tanong kasi dyan, kung kaya ba natin mag-maintain ng submarine in a long term, in a long run. Although may point naman din si Coco Pimentel na mas maganda mga surface military, no, yung mga barko, na yung mga lumulutang, ay yun ang gamitin para magamit sa disaster, which is tama naman din, practically, ano? Pero kung usapang talaga military, supremacy, talagang malakas ang submarine. Yun nga lang, ang tanong dyan, kaya ba natin na i-maintain ito? Kung hindi, no, kung usapang practical naman, kung talagang gusto mo din magdepensa, hindi naman tayo to attack, na magdepensa, okay din naman yung sinasabi niya. No, pero magkakaiba tayo ng ng pananaw dito. Pero kung tatanungin kung for supremacy at right now para sa akin, agree ako kay Coco Pimentel na mas okay kung bumili na ng mga surface, no, na mga like barko, no, mas okay yun at practical din in a way kasi tsaka hindi naman tayo mayamang bansa. Pero syempre kung may naisip ang gobyerno para for protection lang din, ano, kung talagang para palakasin ang AFP, iba pa rin kung may submarine ka. Ako hindi rin ako tutol kung may submarine. Kaya nga lang hanggang saan yung kaya natin, ano, hanggang saan kaya ng budget natin at kakayahan natin to maintain. Kasi alam ko sa mga ibang mga submarine guys, i-correct nyo po ako, karamihan dyan puro nuclear, ginagamit nuclear. Powered dyan by nuclear. So, hindi siya basta-basta. Ano? So, yun ang tanong dyan Kasi ngayon, karamihan sa mga submarine ngayon, ginagamit nuclear powered siya. So, i-correct nyo po ako, no? Anyway, tuloy natin to guys at please comment down below.
Pang ano lang, because it has become the trend in our area that other countries have submarines, then we should also have a submarine. We should concentrate on surface vessels. At nang tanungin si Surface Pimentel vessels, kaugnay oh. sa mga bali-balita na dapat bumalik si former President Duterte sa gobyerno upang magtrabaho. Anya, mas maganda daw ito dahil sa personal na malapit si dating Pangulong Duterte sa mga opisyal ng China. Yeah, if the former president wants the job, then and he naman, still no? wants to work, okay po yun. I think it's a good idea kasi his connections would also be to personal connections niya all the way up to incumbent Chinese officials. Samantala, ayon naman kay Senadora Hontiveros, dapat daw pagbayarin ng China sa ginawa nitong pagsira sa mga coral sa West Philippine Sea dahil sa pagsadsad umano ng isang barko nito noon. At pati na rin ang Amerika na sumadsad din noon ang isang barko sa Tubataha Reef. I actually made a call for China to pay us a certain amount in damages because one of their vessels in the West Philippine Sea had crashed into a reef ecosystem. And there's really a way of computing the monetary value of such damaged or destroyed ecosystems. And nakakashock, no? Itong nakakita natin ngayong video courtesy, as you say, no, of the Philippine Coast Guard na ubos yung marine life dyan. The reef system itself and apparently the other marine species that make their home dyan sa ating bahura. Tuloy-tuloy na mga pang-aabuso na ginagawa ng China sa Pilipinas. And this environmental damage is just the latest. I'll return to my notes about how much yung pagsingil natin sa China for one of their vessels crashing into reefs. Similarly, in an earlier year, meron din tayong pagsingil sa United States dahil isa sa mga vessels niya ay bumangga sa reefs mismong sa Tubataha Reef. There's a pending bill now here at the Senate, the PENCAS bill, sponsored by Senator Loren, that will put into law, no, the equation that is used by marine scientific institutes around the world, published, and I remember at least one French marine scientific journal. Meron talagang paraan na isuma yan. So on top of what China owes the BIR, for example, in taxes on the POGOs, and that's just on land, dito naman sa karagatan, medyo humahaba yung listahan ng utang ng China sa atin in terms of damaging or destroying or illegally harvesting, for example, giant clams in other parts of the West Philippine Sea, ang pagkakautang ng China sa atin. Yung mga mangingisda natin na inaagawan ng hanap buhay ng mga Chino, they are among the first lagi na nagsusumbong sa ating Philippine Coast Guard. Grabe kasi naman itong mga China na to, talagang bully no? At the same time guys, yung mga coral reefs, it takes million years or billion years para makreate yun. Tapos masisira. Kaya dapat ako tatanungin nyo guys, agree ako na pagbayarin ng China. Ang tanong, masisingil ba natin? What do you think guys? Philippine Navy, yung Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, dahil nakikita nila kung paanong di makatarungang inaani ng China ang mga likas na yaman nating mga Pilipino. In addition to the food security, our energy security is also threatened by these aggressive actions of China. Dahil kung saan sila nagsuswarm, kung saan nasaksihan ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard yung ganitong environmental destruction na probably ang China din ang gumawa dahil dyan sila nagsuswarm, dyan din yung malalaking deposits riya ng oil at saka natural gas na dapat ang Pilipinas ang may eksklusibo o pangunahing karapatan na pakinabangan iyon. So there's really a lot at stake in these sovereign markers, as I like to call the BRP Sierra Madre. Palamukha na itong mga, nako talaga, itong mga bully na to, grabe And such, dapat talaga tayo ang nakikinabang dito sa natin, sa mga karagatan natin hindi tayo pa hinaharangan no? Parts of the West Philippine Sea. Nako po. Pero guys
ganun pa man, kayo nang bahala dito kung ano masasabi nyo dito sa ginagawa ng China talaga, no? At do you think, no, kailangan ba natin mag-purchase ng submarine o hindi? Yan ang tanong ko sa inyo, no? Iiwan kong tanong. At please subscribe kay John Reps, no? At ito'y talagang mahaba-habang ano to guys, no? Mahaba-habang usapin to. Pero sa akin, whatever it is, yung gusto silang gobyerno, let's see. At sana pag-aralan din nila dahil hindi rin biro, ano, magkaroon ng submarine. Dahil ang submarine guys talaga napakalaki ng cost. Magastos yan. Pero at the same time, kung supremacy ang kung supremacy ang usapan, iba pa rin na may submarine. So depende yan guys, at pag-uusapan yan ng ating mga mambabatas. Anyway guys, this is Mersanyo again, at samahan nyo dito guys sa aking next video reaction. And please support John Reps, and to God be the glory guys. Bye bye. Ikaw na lang ang katabi buong gabi.